keep it in our hearts. May I call Preacher Edmond Moreno. Okay, tayo po na tayo tumayo. Let's all stand and read the Bible. In the book of Luke chapter 12, verse 8 to 12. Luke chapter 12, verse 8 to 12. If you are there, say amen. Amen. Let's read all together, and after that we will go to prayer. Luke chapter 12, verse 8 to 12. Verse 8, ready, go. Also, I say unto you, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God. And whosoever shall speak a word against the Son of Man, he shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. And when they bring you unto the synagogues, and unto magistrates and powers, take you no thought how or what thing ye shall answer, but what ye shall say. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Sa muli namin pagtitipon, Panginoon, sa inyong pong tahanan upang mag-aral po ng inyong salita at magkaroon po ng panahon po upang manalangin, Lord, sa bawat isa. Muli, Panginoon, kayo po'y humihingi po ng gabay, Panginoon, sa inyo, na Panginoon, kayo po'y bigyan niyo po ng pagkaunawa sa inyong salita. Ako po'y gamitin niyo bilang inyong mensahero ng inyong pagpapalang espiritual, at kayo lamang po, Diyos, ang maitaas sa gabing ito. Kami din po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakasala po namin sa inyo, Panginoon. Kayo po linisin nyo. Magkaroon po kami ng matapat na puso at isip, Panginoon, at kami po yung maging kagamit-gamit po ng lubusan sa inyo pong gawain. Ito yung aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po lahat pwede na pong maupo. Okay, so ngayong gabi ang ating pag-aralan po ay patungkol po sa aklat po ng Lucas chapter 12 verses 8 to 12, no? If we will have a short summary doon po sa mga naunang itinuro, no, sa from verse 1, 2, 3, 4, 5, 6 until 7. No, ito po ay patungkol, ang summary pong ito is it's all about the warning of the Lord Jesus Christ about po sa tinatawag na yung pamumuhay na may kasamang hypocrisy. No, yun po yung ating pinakabuod po nung summary po nung chapter 12 verses na 1 until 12 po ngayon ating pag-aaralan. It goes on, no, pati po sa remaining verses, but this verse 1 to 12, it speaks about the Lord Jesus Christ is warning, no, the people, no, kasama tayo diyan. No, ang warning po sa buhay na kung saan ay merong tinatawag na masama tayo sa tinatawag na mga hypocrites. No, alam naman natin ang salitang hypocrites is you are declaring something, trying to show people, pero hindi naman pala totoo. No, mayroon kang tinatago, pero sabi nga sa mga naunang pag-aaral nung last Tuesday, hindi pwedeng maitago ang mali. Lalabas at lalabas po siya. Okay? Now in chapter 12 verses 8, no, ito po yung sinabi sa verse 8. Also I say unto you, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. Now yung, if we will go to dictionary, no, sa internet natin, if we will read it, ang salitang confession, ang sabi po ng ni Google, a formal statement admitting that one is guilty of a crime. Confession, ano mo siya, hindi alam, sinabi mo na ito yung totoo. Kinonfess mo na para bang sinabi mo ito yung katotohanan, no, either favor o hindi siya favor, pero ito yung totoo. That is confession. Now tingnan natin yung tinatawag na scenario po sa Bible na kung saan there was a confession or admission happen in the Bible na natin pong babasahin po ngayong gabi. Bear with me in your Bible, no, buksan nyo lang, babasahin ko po. In the book of Matthew chapter 5 verse 25. Tuloy-tuloy po yan hanggang 34. I will read it for the sake of time. And a certain woman which had an issue of blood 12 years. It's a very familiar story. Amen?
and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. No, sabi ng kwento po sa Bible in the book of Mark, merong isang babae, may problema po siya o sakit po sa dugo for 12 years. No? At the more siya na nagpapagamot, wala naman nangyayari. Ang nangyayari pa, ito po ay nagiging worse. When she had heard of Jesus, in verse 27, as we continue, came in the press behind and touched his garment. For she said, if I may touch but this clothes, I shall be whole. No, sabi ng babae, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Meron siyang admission. No, meron siyang gustong sasabing katotohanan. Ang sabi niya, mahawakan niya lang itong damit ng Panginoong Jesucristo, siya ay gagaling na. Okay? And straightway the fountain of her blood was dried up. After na natahawakan niya po yung damit ng Panginoong Jesus, and she felt in her body that she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? No? And his disciples said unto him, thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? No, sabi ng mga disciples, sa dami ng tao, tapos tatanungin mo, sino yung humawak? And his disciples said unto him, thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? And he looked around about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. So sinabi niya, ito po yung totoo, ako po yun. At sinabi ng Panginoong Jesucristo in verse 34, and he said unto her, daughter, thy faith had made thee whole, go in peace, be whole of thy plague. If we will see, yung ginawa po ng babae, meron na agad siyang declaration of sa kanyang pananampalataya. No? Hindi niya man parang pinangalandakan sa buong tao, but yung admission niya, mahawakan niya lang ang Panginoong Hesus, siya ay gagaling. No? Kaya ang sabi ng ating verse 8, whosoever shall confess before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. Dito, diniklear ng Panginoon. No, in verse 34, daughter, thy faith had made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. No? If we will see, may admission yung babae, and after that, declaration comes after, at sinabi ng Panginoong Jesus, ikaw ay magaling na because of thy faith. No? Kaya di ba yung faith natin, if we will notice, ito yung tatawag na unspoken part of a Christian. Hindi mo naman talagang pinapangalandakan yung faith mo. Amen? Pero deep inside in you, God knows anong klaseng faith meron ka. All you need to know is to confess. All you need to know is to admit. And after that, the Lord will declare yung kanyang blessing sa'yo. No? But he that denieth me before men, in verse 9, shall be denied before the angels of God. No, from the word. So meron tatlong parts po itong ating pag-aralan po ngayong gabi. Verse 8 and 9, the confession and denial. Confession of men, confession din ng Panginoon in the angels of God. Pangalawa yung denial niya. No, it's a very self-explanatory word yung denial. Ibig sabihin, itinatanggi mo ang Panginoong Jesus. Ang sabi ng Bible, shall be denied before angels of God. No, meron ka na agad judgment. No, meron din agad declaration sa iyo ang Panginoon. Yung nag-confess, nagkaroon ng admission, meron declaration ng Panginoon in favor of that woman. No, na gumaling. Pangalawa, no, ang three parts po nito, 8 and 9, confession and denial of the Lord Jesus Christ before the angels of God. And verse 10, it is the blasphemy. No, na sinabi na later on we will read. And last part po, only three parts po ito, 11 and 12, ito po yung tatawag naman sa Bible na pag-guide po sa atin in times na darating po tayo sa mga trouble. Later on, we will discuss that. Okay? In verse 9, but he that denieth me before men shall be denied before the angels of God. Now, let's go to John chapter 3, verse 18. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. No, so, sabi ng Bible,
Yung naniniwala na nananampalataya sa Panginoon is not condemned, but he that believeth not is condemned already. But he hath not believed in the name the only begotten Son of God. No? Ano ang tawag po dyan? No, that is damnation. Eternal damnation. In Matthew chapter 7 verse 21, no kanina sa John chapter 3 verse 18, automatic dininay niya. Or he or she or they deny the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, but he that believeth not is condemned already. Yung walang pananampalataya, maaari sabihin niya o sila, hindi naman kami nananampalataya sa Panginoon. It's very particular sa mga tinatawag natin sa mundong ito ng mga ateista. Diba? Atheists, they declare talagang walang Diyos talaga. They don't even believe in ang existence ng Panginoong Jesucristo. All about God, they don't believe. Ang sabi ng Bible, they are condemned already. No, sabihin, harap-harapan nilang sasabihin talaga sa'yo, no, we deny the Lord Jesus Christ. How about in other perspective? In Matthew chapter 7, verse 21, 22 hanggang 23, anong klaseng perspective? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Ito naman, they are professing. No, they have God. And they are doing the work of the Lord. Yung kanina, sa first denial, sasabihin na sa'yo talagang wala talaga. Pero in Matthew chapter 7 verse 21, they're professing they're Christians. They're saying na, di-declare nila meron silang Diyos at ginagawa nila, Diyos. And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Now, if you will study the Matthew chapter 7, it's about all what? Religious people. No, na wala kang marinig sa mga taong to kundi all about God. All about the love of God, everything about God, and everything they plan is about God. No? Pero ang sabi ng Bible, sa verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Now, ito yung sasabi, unang part kanina, they deny. Harap-harapan, no, walang Diyos. Yung pangalawang perspective natin is, they confirm sa kanilang sarili, kami po'y gumagawa ng kalooban ng Panginoon, and we are living by the Word of God, and we are doing the work of the Lord. Pero ang sabi ng Diyos, dinay siya ng Panginoon. Because of what? Because ye that work iniquity. Yes, they are professing Christian, maybe by mouth, no, they are professing, but by heart, no, wala po silang admission sa kanilang puso talaga. No? Maybe they confess na they have the life of the Lord Jesus Christ. They are living in the life of the Lord Jesus Christ. Pero yung admission po talaga nila, always remember, God knows our heart. No, alam ng Diyos, kaya kahit anong klaseng gawin natin, no, ito mga, sabi nga, yung direct denial, nakikita sa Bible, at pag ginawa ng tao, we can easily discern. No, pero ang mahirap na, at we need a deeper prayer, doon sa mga kasalamuha natin, they profess the same faith. Tama? Kaya nga, mabilis yung fellowship, mabilis yung mga tinatawag na samahan. And after that, God knows in their heart, their admission is not the truth. Kaya nga, dumating ang panahon, sabi ng Panginoon, depart from me, ye that work iniquity. That's the first part, confession in denial of the Lord Jesus Christ before the angels of God. And part 2 natin is ang verse 10. And whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. No. May mga sinabi, sabi ng Bible, against the Son of Man, which stand about the Lord Jesus Christ, sabi ng Bible, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. Meron palang kasalanan sa Bible na kumbaga tawagin is unpardonable. Tama ba? Unpardonable sin. No, buhay ka pa sa mundong ito, hindi ka na pwedeng patawarin ng Diyos. How about after this world? After this life na to, sa Judgment Day? Imposible namang hindi ka pinatawad ng Diyos dito, pagdating doon, mapapatawad ka pa. No. Habang buhay ka pa, pag ginawa natin to, ang tawag ng Bible is unpardonable sin. Habang buhay ka pa sa mundong ito, hindi ka na pwedeng patawarin ng Panginoon because of blasphemy. Na alam niyo po sa Bible, meron dalawang senaryo, I think 3 or 4, hindi ko po alam. No, correct me if I'm wrong.
Merong dalawang senaryo na banggit sa Bible. The Lord Jesus Christ was accused of blasphemy. Diba? Yung una, yung pinagaling niya, yung lalaki merong palsy. Diba? Yung pinagaling niya, your sin is forgiven. Sabi ng Panginoon. Ang sabi ng mga tao, mga Hudyo, itong taong to is blasphemy, ang sinasabi niya. Why? Second scenario, yung isang babae, no, na a woman who poured an ointment sa kanyang paanan. No, na kung sasabi nga nung sa pag-aaral is like napakahalaga na pabango. Ibinuhos sa paan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, thy sin has forgiven. Anong sabi ng mga Hudyo? Ang taong ito ay blasphemy against God. Kasi ang magpapatawad lang ng kasalanan ay walang iba kundi Diyos lang. Kaya ang sabi nila, no, ano yung blasphemy? No, if you will go to Google Dictionary, the action or offense of speaking sacrilegiously about God or sacred things is like a profane talk. Pag sabing sacrilegiously, ikaw ay magsasabi ng anything but against the holiness of God, claiming something which only belongs to God. No, kaya nga sinabi nila, ang Panginoon sinabi niya, your sin is forgiven. Ang sabi ng mga tao, Diyos lang ang pwede magpatawad. Hindi ikaw Diyos. Which we all know in the Bible, Jesus Christ is God. But they don't know and they don't accept. Kaya ang sabi nila, blasphemy. Itong kay Panginoong Jesus. No, kaya nga ang blasphemy, kung gagawin natin sa mundong ito, it is an unpardonable sin. Buhay ka pa sa mundong ito, hindi ka na pwedeng patawarin ng Panginoon. No? Kaya mag-ingat po tayo. No, as you go with me in the book of Mark chapter 28. Mark chapter 3 verses 28 hanggang 30, no, para bigyan natin ng konting paliwanag po itong blasphemy. In chapter 3 verse 28, ang sabi ng Bible, verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the Son of Man, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. In verse 20, but he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. In verse 30, because they said he hath an unclean. Kaya, as we understand the Bible, ito yung wag na wag po natin gawin. Ito yung salitang Bible, salitang kasalanan na it will direct to us into blasphemy. No? Halimbawa, you will claim something that only God can do. That is blasphemy. No, bigyan natin ng isang logical explanation. Sa mundong ito, may mga nag-claim sila ay Diyos, tama? I am God. I have control over this one, I have control over this one. No. Okay, may iba naman, ako yung anak ng Diyos. Ako yung isinugo. Kaya lahat kayo makinig. That is blasphemy. Imagine mo, yung mga tao pala pong gumagawa noon, sila po ay may tinatawag na eternal damnation. No? Sila po ay meron ng tinatawag na unpardonable sin. In part 3 po ng ating lesson ngayong gabi, and when they bring you, in verse 11, unto the synagogues, and unto magistrates and powers, take ye no thought how or what things ye shall answer, or what ye shall say. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. Amen? Do you believe in this passage of the Bible? In verse 11 to 12? I believe there's so many testimony already sa ating mga kapatiran. Amen? Dumarating tayo sa mga pagkakataon na para bang hindi mo alam yung gagawin mo. Hindi mo na alam yung sasabihin mo. Especially, ang sabi ng Bible, and when they bring you unto the synagogues and unto magistrates and powers. Sa isang mananampalataya, sino ba yung pwedeng gumawa ng ganito? Kasi ang sabi ng Bible, synagogues, magistrates, and powers. Sino ba yung sa bundong ito yung pwedeng akusahan ka ng false accusation o usigin ka sa yung pananampalataya? Pwede kang hulihin, pwede kang ikulong, pwede kang sampahan. Sino? Authority. Amen? Yung mga nasa power, nasa gobyerno, no, or someone may mga influence, they are the people or they are the group that could what? Put you in the magistrates, in the synagogues, and sa kanilang kapangyarihan at uusigin ka nila. But the Bible is very clear, teaching us, take ye no thought how or what thing ye shall answer, or what ye shall say. Bakit? For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. Amen?
No, kayo ba ay naranasan niyo yung ganitong sitwasyon? Tapos, inayaan mo na ang Diyos na mag-guide sa'yo. Remember, if we will study the Holy Ghost, ano ba ang trabaho ng Holy Ghost sa atin? Yung mag-guide sa atin. No? When the Lord Jesus Christ ascended, the Holy Ghost descended. Ano ang purpose ng Holy Ghost? To remind us about the teaching of the Lord Jesus Christ. To guide us, ano yung dapat nating gawin according to the will of the Lord. Now, sabi ng Bible, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. And I will close on this example. Now, I think lahat tayo makaka-relate. If we will remember, di ba, ano ang nangyari sa ating senior pastor, di ba? Kay Pastor Ben. Di ba? He was what? Brought into the what? In the power of the authority. Di ba? Ano ang sabi ni Pastor Ben, if you will heard yung kanyang testimony? Pinag-pray ko na. Lahat ng totoo sasabihin ko. Wala akong ilalagay na kasinungalingan. Pinag-pray ko na lahat na yan. Lord, kayo na bahala, Panginoon. I will take nothing. I will tell all the truth. No, para siyang nothing but the truth. And what happened next? A living proof of God's power. Amen? Ano nangyari? Andun pa siya. Amen? Tapos, sabi ni Tita Cathy, friend na daw sila nung police. Friend na raw sila. Ano pa, continuous yung gawain sa biyaya ng Panginoon. No? That is a living testimony and they are the living testimony. No, na merong gabay talaga, ang banal na Espiritu, even from the moment that maybe you don't know what you will do. And maybe isipin mo, kasi syempre, power yan eh. Diba? Authority yan. May laban ba tayo dyan? No. Pero, napakaliwanag ng Bible, take ye no thought how or what thing ye shall answer or what ye shall say. Kayo ba nakaka-relate minsan kapag meron kayong sasabihin tapos pag sisinungaling kayo na mas lalo kayo nadidiin? Na-experience minsan? The more mo kino-cover ng kasinungalingan, yung katotohanan hindi mo di-declare, you replace it by false, by lies, the more nagiging pangit yung resulta. At the more tayo nadidiin. Amen? But the Bible says, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. I hope that the message from Luke chapter 12, verse 8, 9, 10, 11, and 12 ay meron pong naging blessing po sa atin ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. I pray, O God, na kayo po ang nangusap sa puso ng bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos. For a reminder to us in the book of Luke chapter 12, maging Lord sa mga nagdaang mga mensahe. Lord, we don't need to be hypocrites. Wala po dapat kaming pamumuhay kasama ang hypocrisy. You warned us before, Lord, sa inyong Biblia. Wala pong sino man pwede magsabi, Panginoon, sa amin na, Lord, I was not being warned. Wala po ako, Lord, na warning na nakita, Panginoon Diyos. That's why I live my life na meron pong hypocrisy. Lord, your Bible is clear, your word is clear, that a Christian must live without any hypocrisy. At wala po kaming ibang dapat i-declare, kundi kayo lamang. Wala po kaming ibang dapat, Lord, asahan, kundi tanging kayo lamang, Panginoon. At wala pong ibang maihayag sa amin, kundi ang tanging salita niyo lamang po, O Diyos. Salamat pong muli, Panginoon, sa gabing ito. Sa inyo pong napakayaman na mensahe, pinupuri ka na pinasalamatan, O Diyos. Ito'y aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sir Jake. Exodus chapter 20, verse 7, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. This is blaspheming the Holy Ghost is because yung sacred entity ng Panginoon, kapag ginamit mo siya ng walang kabuluhan, you blaspheme God. Okay, you blaspheme the Holy Ghost. Yun yung sacred entity niya. Hindi mo pwedeng, kaya yung context, yung acknowledging Him only. Hindi mo i-acknowledge yung sarili mo na ikaw yung Diyos. Okay?
Totoo yun, yung mga ginagawa ng ng mga ibang religious leader na sila na para bagang tingin nila sa sarili nila, sila yung Diyos. Not a religious group, even sometimes preachers in every churches, they thought that they will take the place of God na hindi naman dapat ganun ginagawa. So we should not do that. Okay? And also another use of words blasphemy is that yung bang irreverent yung paggamit, yung kinikers mo siya. Paano yung kinikers? Yung binabastos mo siya. Like, mahirap kasi masaya. But there is some words that you can use to blaspheme the Holy Spirit. That is, unforgiven, unpardonable. Okay, so, yeah. Okay, so salamat sa Panginoon, salamat Preacher Edmond. And let's go to God let's go to prayer time. So,